Nako po, nagkagulo na sila. Ang daming nagsipag-resign na cabinet members ni Junior. Nako, kasama kaya dito si Speaker, si Clear, at kung sino pa dyan. Nako, ito, isa-isahin natin kung sino po yung nagsipag-resign ngayon sa oras na to. Kasi sunod-sunod po yan. Dahil po dito sa post po ni Junior, ay maganda tong ginawa niya. Pero, ang tanong, anong plano kung bakit niya ginawa ito? Kasi nung una, ay nakipagbati sa mga Duterte, ay parang hindi umubra. Ito yung sunod na ginawa niya. Ayan po, ang sabi po niya sa balitang ito ha. The people have spoken. President Ferdinand Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries to recalibrate his administration following the results of the recent elections. Nakita po kasi nila yung resulta. Ayaw na ng taong bayan. Ito, may mga nagsipag-resign na nga. Dito po sa Inquirer.net, isa-isahin natin kung sino-sino yan. Ayan po si DOTR Secretary Vince Dizon. In a press briefing, says he will step down from his post following President Ferdinand Marcos Jr.'s directive urging all cabinet secretaries to tender courtesy resignations. Siguro lahat. Pero yung iba na ayaw mag-resign, makapal yan, di ba? Kasi lahat daw, di ba? Lahat. Kaya abangan natin kung sino mo yung mga susunod na magsipag-resign. Maganda po itong ginawa ni ni Junior. Simula po nung ito 3 years siya. Pero ito yung pinakamagandang nagawa niya. Na nakita niyang ayaw na talaga ng taong bayan sa kanya. Pero ang tanong, kontento ba yung taong bayan dito sa ginawa niya? Baka mayroong kayong gusto na mag-resign. Hindi yung lahat ng cabinet members papalitan. Ito pa, meron pa. Following the call of President Ferdinand Marcos Jr. for courtesy resignation of all cabinet secretaries, DSWD Secretary Rex Gatchalian says that he will file his resignation this morning. Nako, si Gatchalian mag-resign na rin. Ito pa. Budget Secretary Amina Pangandaman says she will submit her courtesy resignation. Lakadiha. Sabi ni, inaabangan ko dito kay Speaker talaga, no? Dito, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ito, SWD, sino kayong ipapalit dyan? Says he has submitted his courtesy resignation and is leaving it to the President's judgment to determine whether he will continue to be part of his cabinet. Naku, baka naman dapat Junior, itong mga yung sinabi na magsipag-resign, kung magsipag-resign lahat yan, dapat tanggapin. Ang tanong dito, ito nagsipag-resign sila, siyempre aprubahan pa ng Pangulo yan. Kung hindi naman aprubahan, ay budol na naman yan. Kasi siya mismo nagsabi na magsipag-resign, di ba? Ito pa, ito ang inaabangan natin. Isa sa nagkaroon ng papel sa pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sino siya? Ito, si Rimula to submit courtesy resignation as DILG chief. Magre-resign na rin daw siya. Nako po. Ayan si Gatchalian, magre-resign DSWD chief. Dahil sa order daw ni Junior. Ito si Aguda, resign as DICT head. Si Rap Recto, ito si Rap Recto. Finance chief Rap Recto submits courtesy resignation to the President. Medyo marami-rami na po, ngayong umaga lang po yan, medyo marami-rami na po ang nagsipag-resign. Nagkakagulo na nga sila. Sino-sino bang ipapalit nila dyan? Baka ipapalit nila dyan mga mga Duterte supporters na. Inuubos talaga. Pero huwag tayong pakampante Kasi ito nagsipag-resign. Ang tanong, aaprubahan ba ni Junior? Kasi minsan hindi natin alam kung sabi nga nila, di ba? Bumabalintong-balintong yung desisyon. Sa bagay, si Pangulong Bongbong Marcos naman nagsabi na magsipag-resign. Ito nga, nagsipag-resign. Pero wala pa tayong update kung pinirmahan na, kung naaprubahan na. Kasi pag nag-resign tayo sa isang trabaho, pag ayaw pirmahan o i-approve ng boss natin, ay tuloy pa rin ang trabaho natin. Kaya ito, abangan natin to. Maganda. Napalitan tong mga to at titingnan natin kung magandang maging performance ng mga ipapalit. Pero ito nga lang. Ito ang masama dyan. Yung mga netizens, hindi pa rin kontento. Paano pag mag-resign din si Speaker, si Clear, si Curry, at kung iba pa? Hindi pa rin kayo kontento? Naku, eto ang sabi ng netizens dyan. Ewan ko lang kung ito din ang gusto nyo. Sabi ni Catalina Simon,
dapat siya ang mag-resign. Yun ang sabi. Ha? Ito po, kay Edgar Tan, si BBM at Tambaluslos ang mag-resign. Yun, ang gusto nila. Malay mo, susunod yan. Ha? Malay mo, tinitingnan nila yung reaksyon ng taong bayan. Kung maging kontento dyan. Malay mo, siya yung mag-resign. Abangan natin yan. Wala namang imposible, di ba? O ito sabi ni Dijabu, magandang araw mga kaibigan. Si BBM dapat ang mag-courtesy resignation. Tingnan nyo mo yung mga komento dyan. Sabi ni Freddy Gadapan, pati siya mag-resign na rin, mas makakabuti sa bansa. Ewan ko lang kung yun din po ang gusto nyo, na si Junior siya ang mag-resign. Para sa akin, ito opinion ko lang, nakita naman natin sa halalan na marami talagang ayaw na sa administration, lalo na yung mga OFW, mga bayani nating OFW. Maganda po yung mga nagko-comment na idea nila na dapat si Junior na ang mag-resign. Di bali na yung mga cabinet members hindi mag-resign, siya na lang mag-resign. Kasi naman nagdedepende pa rin yan sa namumuno. Hindi naman palpak ng isa, lahat damay-damay na. Meron pa ring matino dyan. Naniniwala ako na meron pa ring iilang matino dyan sa cabinet members ni Junior. Merong iba dyan na talagang pasaway, mga lalay talaga. Kung siya alam niya yan. Bilang Pangulo, alam niya yan. Yun yung sibakin niya. Kagaya sa ginawa po ni dating Pangulong Duterte, di ba? Pag meron siyang kahit kaibigan, mga cabinet members na talagang sibak pag may ginawang hindi maganda. Yun dapat. Pero ito maganda din naman yung ginawa niya. Yun nga lang, nakikita po kasi natin sa mga komento na hindi pa rin sila kontento. Mas gusto daw si BBM ang mag-resign. Nung unang ginawa niya, nakipagbate. Hindi umubra. Ngayon, pangalawang ginawa niya ay nagpalit ng cabinet members. Lahat daw. Ang tanong, lahat ba talaga mag-resign dyan? Kasi yung iba parang wala pang balita Iilan pa lang to baka naman siguro napagsabihan na ito ni Senator Amy Marcos, Baka naman napagsabihan na to kung ano yung dapat gawin. Alam nyo, ang pinakamagandang gawin talaga, Junior. Ito maganda din naman to, yung ginawa niya na magpapalit. Pero sa akin kasi partingin ko, hindi naman lahat Lahat dyan na na mga lalay. Meron namang matino dyan. Ang pinakamaganda talaga, para maayos na at maibalik yung unit team kung gusto niya makipagkaibigan sa mga Duterte ulit at makuha niya yung loob ng mga Duterte supporters, unang gawin niya, ibalik si Tatay Digong. Yun lang yun. Pangalawang gawin niya, wag na nilang pag-initan si VP Sara at ihinto na yung pa-impeachment na yan. At alam natin na hindi naman sila mananalo dyan. Pabor naman kay VP Sara yan. Yun, dalawa. Pangatlo, yung hiling ng taong bayan na magpapulburon test siya. Yung tatlo na yan, pag nagawa niya, baka babalik yung suporta sa kanya ng dating nakasuporta nung unit team, yung may unit team pa. Baka, ito si VP Sara, alam nyo naman na mahirap talaga ito arigluhin. Siya, nagsalita na mismo yan, nakaraan si VP Sara, na hindi daw siya basta-basta nagpapa-ariglo. Kaya mahirap makipag-ariglo kay VP Sara kung ganito lang ang gagawin. Yun dapat, pauwin si Tatay Digong, wag na yung impeach na yan, tapos magpa-pulburon test. Isa pa si Tambaluslos, palitan na kasi maraming nagalit dyan. O si Torre, yung mga ganun, yung mga sentro ng dahilan kung saan ay inayawan sila ng taong bayan, lalo na sa taga Mindanao, yung sentro mismo. Ito kasi maganda na, sa tingin ko nga maganda na tong ginawa niya. Maganda na talaga to, nalinisin lahat. Pero hindi pa rin kontento yung mga nagkomento. Kayo, ano sa tingin nyo? Marami nang nag-resign Ang inaabangan ko lang dito talaga, si Lalay at si Lolong kung mag-resign na rin. Ito, nakikita nyo na may nag-resign na. Kontento ba kayo dito sa paglilinis ng mga cabinet members ni Junior? Or talagang gusto nyo na siya na lang mag-resign? Comment down below. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.